grasya ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid, sa totoo lang, ito pong Be Inspired ay, kundi sa grasya ng Diyos, mahirapan po kami sa totoo. Why? It is because there are times na nangihina din po ako Nangihina din po Sister Emma. Minsan kami dalawa nagre-remind sa isa't isa. Kaya yung sinasabing, nagiging grasya ako sa kanya, nagiging grasya sa akin. Sa totoo lang po, nung gawin po ito pong team na ito, siya po nag-remind anong oras tayo gagawa nitong natin? Wow, it's really a gracious from God, my dear brothers and sisters. Without that gift, by the way, it's a gift. Hindi yan yung na-earn natin, hindi yan yung nagagawa natin. It's a gift from God. Pero ano ang dapat natin gawin? To believe. Ibig sabihin, pananampalataya pa rin. Faith pa rin po, my dear brothers and sisters. Grace is a gift from God, my dear brothers and sisters. Ano po sabi niya sa Ephesians 2, verse 8 to 9, Sister Ems? In Ephesians 2, verse 8 to 9 says, "For it is by grace you have been saved, through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast." So that wala pong pwedeng magyabang. Na kung hindi sa grasya ng Diyos, wala po tayo. Amen. Sa totoo lang, yung ating pagkakalikha, grasya po ng Diyos Lahat po ng biyaya na tinatamasa natin, yung nakakamtan po natin, ay grasya po ng Diyos. Hindi dahil sa galing mo. Sorry po, hindi, nung araw kasi, Sister Ems, nung araw, nung hindi ko pa ganun kakilala ang Diyos, kala ko sa galing ko Kala ko magaling ako humanap ng pera, magaling ako humanap ng hanap buhay. Yun ang akala ko. But now, yung nakita ko at na-witness ko na kung hindi sa grasya ng Diyos, wala ang lahat. Amen. Di ba? Amen. For it is by grace, tayo po naligtas dahil po sa grasya. Pero siyempre, mayroong pananampalataya. Kasi how we can be saved if we will not believe? And paano ka magiging believe kung hindi mo kilala ang isang tao? Amen. Paano tatango Sister Emma na mapapangasawa niya ako kung hindi niya ako kilala? Siyempre, doon naman po nagsisimula yun, yung pagkilala sa isa't isa. Kaya po napakahirap po pag hindi mo kilala isang tao. Di ba? Yun sinasabing earn it. Yung faith ngayon yung in-earn natin by knowing, believing, trusting, no? And have faith or expectant faith, my dear brothers and sisters. It's a gift from God. No one can work it. Sa totoo lang, yung grasya. Sabi nga po sa scripture, para daw po walang pwedeng magyabang. God's grace is the very reason of our salvation, my dear brothers and sisters. A gift freely given, not to earn by our action, but the effort of God. Why? It is because mahal tayo ng Diyos. Amen. God's love. Kaya nga sabi sa 1 John 4 verse 8, God is love. Ang meaning po ng Diyos ay pag-ibig. Kundi marunong umibig ang Diyos, hindi po sa Diyos. Kahit nga makasalanan ka, kahit makasalanan ako, kahit makasalanan po tayo, mahal pa rin tayo ng Diyos. Alam po ba natin yun, na kahit pag lumalayo tayo sa Panginoon, akala natin malayo na tayo. No, malapit po siya sa atin kasi sinusundan niya po tayo. We need only one step going back to God. Yun ang paborito ko. Only one step going back to God. At magkakasalubong po tayo ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi mahal ka ng Diyos. And that is the graces from God, my dear brothers and sisters. Ang kanya pong grasya ay sufisyente, complete, sakto, puno. Walang labis, walang kulang. Amen. Ano yun parang sinasabi natin, I came that you may have life abundantly. John 10:10. Nagpunta ako rito upang kayo ay bigyan ng buhay, ganap at kasiya-siya. Sabi po niya sa 2 Corinthians 12 verse 9. In 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, "My grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me." Si San Pablo po ang nagsasalita po dito. Letter po niya ito para sa mga tiga-Korinto. Tiga sa Corinthians. So, meaning, si San Pablo, the charismatic Saint Paul, my dear brothers and sisters, siya po yung nagsabi na, my grace is sufficient for you.
For my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest in me. Ibig po sabihin, ang grasya po ng Panginoon ay sakto, kompleto, unlimited. Sabi ni Sister Emma, yung wala ka nang hahanapin pa na grasya. In our weaknesses, my brothers and sisters, God grace shine even brighter, no? Mas matindi, giving us the strength, lakas that we need to persevere, to have patience, para ang tawag doon, makapaghantay tayo, endurance, no? Yun po yung para ang grasya po ng ating Panginoon ang nagbibigay po ng sufficient power, sufficient strength sa ating pong mga kahinaan. Madalas po mahina po tayo, sa totoo lang, konting bagay lang, di ba? Bumibigay, konting bagay lang, hindi lang napagbigyan, bumibigay. Kasi hindi napagbigyan. So, yun ang ibig sabihin, my brothers and sisters, ang Diyos pa rin po ang nagsusustain sa bawat isa po sa atin. Amen. Third, God grace is greater. Mas matimbang, mas makapangyarihan, mas malaki. Mas ano yun, if we will say great, malaki talaga. Okay, ano sabi niya sa Roma? More than enough. More than enough. Okay, praise More God. than enough. Sabi ni Lord in Romans chapter 5 verse 20 says, but where sin increased, grace increased all the more. Ang hirap i-reconcile nun. Tindihin po natin mabuti yun. When our sin increase, ang kasalanan o mistake ay lumalaki, dumadami, ang grasya pala ng Panginoon ay mas nag-i-increase all the more than our mistake, than our sin. Matagal namin pinag-usapan Sister Emma yan, sa totoo lang. Totoo naman, agree ako Sister Emma, bakit ganun? Nag-i-increase yung sin ko, tapos nag-i-increase yung grasya ng... Of course! Yun yung sinasabi, no matter how great our mistake, my brothers and sisters, God's grace is always greater and more powerful to restore us. Para po, transformation, Sister Ems, di ba? Restoration. Ang tawag doon, ibabalik muli yung ating lakas, ibabalik muli yung ating joy, peace, kindness, because of that graces of God. Hindi naman po nakakaya natin wala, sorry po, lagi tayo bumibigay bumibigay tayo, tapos eto na ang Panginoon, bibigay pa ulit tayo. Minsan ganun po tayo, sa totoo lang Parang yung kay Father Eric, di ba, yung sinasabi niyang pag nadapa ka, di ba, sabi niya ng late Father Eric Santos, sabi niya, pag nadapa ka, bumangon ka, nandiyan ng Diyos, yayakapin ka, patatawarin ka. Pag nadapa ka uli, bumangon ka, nandiyan ng Diyos, yayakapin ka, dalawang kamay, tatanggapin ka. Pag nadapa ka pa uli, Diyos ko naman, dapa ka na naman, sabi niya, wala ka nang ginawa kundi dumapa. It's a joke, but my dear brothers and sisters, ang Diyos po handa pong umalalay sa atin. Amen. Walang kasalanan hindi niya pwedeng patawarin, kapatid, sa totoo lang. Kahit ano pang kasama, kahit ano pang kadami ang ginagawa nating kasalanan, ay isa lang po ang solusyon, magbalik loob. Repentance. It's only turning to God. And how to turn to God, Sister M, di ba? Ang turning to God, minsan kasi akala natin, kailangan natin magrosaryo ng 1,000 rosaryo, kailangan natin magsimba ng 5,000 simba, no? Turning to God is in our heart. Amen. Sincerely, Amen. honestly, completely turning to God. Yun naman po yun naghihintay lang po ang Panginoon. Minsan kasi iniisip natin eto na lang, napalayo ka sa community. Di ba? Iniisip mo, hindi ka nakatanggap-tanggap. Nako, baka kasi nahiya na ako. No. Brother Vic, Sister Emma experienced that. We've been away 14 years in love with our community, with the Love Flock. But wow, praise God. Dobleng kamay paa nung makita ko yung mga dati nating kasama. Praise be to God. It's the graces from God. And I'm sure, Sister M, grasya rin po ng Panginoon yun doon sa mga kasamahan po natin tumatanggap Oh, di ba? blessing. Like for example, nasaktan ako. Kapag nakita kita, di ba? Kung hindi may grasya ang Diyos,
Hindi mo kaya magpatawad. Ang pagpapatawad po, grasya din ng Diyos yun eh. Amen. Bigay din ng ating Panginoon eh. Ano yung sasabihin mo? Meron ko sasabihin. Di ba yung sa totoo lang po, di ba yung minsan, ayaw mo nang bumalik, ayaw mo nang magbago. Parang iniisip mo, hindi ka natatanggapin ng Diyos. Parang iniisip mo, hindi ka nakatanggap-tanggap sa Diyos. Hindi ka nakarapat-dapat. No. Who is worth? Sino po ang karapat-dapat? Brother Vic, Sterems? No. No, hindi po. Wala pong karapat-dapat. Pero ang atin po is, tayo po ay magsumikap na bumalik sa ating Panginoon. Amen. Naghihintay po siya. Mahal na mahal ka niya, kapatid. Amen. Fourth, God's grace empower us. Ang grasya ng Diyos ay binibigyan tayo ng kapangyarihan. Ang sabi po niya sa Titus 2 verse 11 to 12, "For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness, worldly passion, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the presence of age." Ibig sabihin, my dear brothers and sisters, ang grasya ng Panginoon not only save us, but also empower us to live righteously. Amen. Ika nga ayaw mo na ng pangit na music. Ayaw mo na ng, mga barkadang maglalayo sa'yo sa Panginoon. No, di ba? Yung mga barkadang gagawa ng mga kasalanan na ikaw magkakasa. Napansin niyo po ba yan, kapatid? The more you go to the Lord, the more Umayaw ka na sa mundo. Yes, that's the exact word. At yung mga salita mo, ayaw mo na magsalita ng hindi maganda, na hindi ka pupulutan ng aral. Amen. Yung mga ngiti mo, kailangan yung ngiti na hindi na ngiting aso. Di ba? Ngiti na natural na ngiti po na gagaling sa ating Panginoon. Yun yung grasya ng ating Panginoon. It teaches to say no to ungodliness, to worldly passion. Amen. Yung mga buhay na hindi ka aya-aya sa Panginoon, di ba? Yung mga gawain na hindi ka aya-aya sa Panginoon, ayaw na natin ng gano'n. Bakit? Because of the graces of God. Pwede ba, brothers and sisters? Meron po tanong paano po ba natin na-experience ang grasya ng Diyos sa panahon na tayo ay mahina? Sa panahon na tayo nagkakamali? Siguro sa akin, Sister Ems, ang sa akin, pagka nagkakamali ako, yung lagi akong binabalikan ni Lord na, hindi, para mas sinasabi sa akin ng Holy Spirit na, anak, hindi yan bagay sa'yo. Ang pangit mo pag nakasimangot ka. Ang pangit mo pag nakagalit ka. Ang pangit mo pag gumagawa ka ng mali. Parang yun ang message sa akin. In the moment of my weakness and my failure. So it's still the graces of God. In what ways can you extend grace to others as God has extended grace to you? Parang yun yung Brother Vic, yung prayer na, Lord, bless us that we will be a blessing to others. Amen. Parang ganon. Yun ang isang bagay na biyaya din ng ating Panginoon. Grasya din yun na wag nang pag-usapan yung material na bagay. Yun lang, sabi mo nga, ngumiti ka lang, di ba? Grace yun yung pagngiti mo Yung pagkumusta mo. Na-experience natin yun na, sino ba yung bago sa community natin na sabi niya, yung ngiti daw, hindi nga ngiting aso. Yung sinishare niya. Godly smile. Yes. At sabi niya, parang mahihiya ka ng hindi pumunta uli sa community kasi parang inaasam-asam mo yung ngiti nung kapatid natin na nandun na parang yun yung nagbibigay ng encouragement Amen. sa'yo. Encouragement. Amen. Ito yung isang magandang tanong, Sir Ems. What does it mean to us, to you, to me, that God's grace is sufficient in all circumstances? Ito, mas maganda po ito. Kasi may mga bagay, sitwasyon, sa pag-usapan na lang po namin yung buhay po namin mag-asawa, buhay namin pamilya. Hindi naman po, may mga problema, may mga pangailangan, but God sufficiently supply. Di ba? Nakakatawa ko minsan. Ano ko yun, Brother Vic, sa maraming grasya na pinagkaloob ng Panginoon sa atin, there's God's grace na sufficient in all circumstances nung nagka-COVID ka. Oh, yes.
Grabe yun. Siyempre, alam mo, kabahan ka, malulungkot ka, matatakot ka. Bakit? Mamamatay si Brother Vic. Di po ba? Hindi pa yon. Ano pa? Kasi nung panahon na yung Brother Vic, yun yung wala pang masyadong gamot para sa COVID. Yun na nga. Diba? Yun na nga. Lahat na lang trial and error. Na they'll be spending millions, di ba? May kaibigan tayo na they spend millions pero wala Namatay. I think 10 million ang ginastos sila. Husband and wife kasi yun. So, parang ganun, iniisip mo yung nung nagka-COVID ka nga, although ako noon, nakasandal ako sa mga promises of God na sabi ko, Lord, inalaw mo to, dadaanan lang namin to. Sabi mo nga, dadaanan lang namin. Ang sitwasyon, kapatid, problema, trials, difficulties, ako yun ang isa natutunan ko eh. Nung araw, sabi ko, Lord, bakit may trials ako? Lord, alisin mo ito. No. Now, ang lagi kong dasal ngayon, Lord, samahan mo ako. Amen. Sa dinadaanan natin. Amen. Kasama kita eh. Kaya nung nasa COVID room ako noon, I tell you, brothers and sisters, minsan parang masabi ko masaya pa ako doon. Sa totoo lang. Bakit? Talagang doon ko nakita na si Jesus lang ang kasama ko. Amen. Walang ema na alalay sa akin. Walang mga anak na alalay sa akin. Yes, may communication, but in that room, that small room, oh my God, I tell you, my brothers and sisters, doon mo makikita ang grasya ng Diyos na hindi natin kinaya, na hindi tayo ang gumawa kung hindi sa grasya ng Diyos. Amen. Yung pong ginagawa namin ni Sister Emma sa Be Inspired sa mga outreaches, kung hindi po sa grasya ng Diyos, hindi po namin magagawa. Sa totoo lang. Kung isipin po namin yung pong pagpapamilya o let us say kami mag-asawa sa kalakaran ng mundo, hindi ito yung ginagawa na siguro mayaman na tayo. Yun siguro pero hindi yun ang layunin ng Panginoon. Ang kasayahan pala hindi po sa pera lang. Ang kasayahan po pala hindi sa material. Recently lang sinuko namin yung isang material na bagay sa amin na akala ko masasaktan ako. No. Nagtatanong ako yung mag-asawa when we surrendered that new car. Wala po. It's normal. And that is grace. And that is graces from God. Kasi kung hindi pa sa Panginoon yun, magka-question si Brother Vic, magka-question si Sister Emma, magre-reklamo si Brother Vic, magre-reklamo si Sister Emma. But no. Ano sabi ni Sister Emma? Praise God. So be it. Na-miss daw po niya yung pagko-commute. Sa totoo lang. At saka may additional learnings. Kasi di ba, meron na palang apps para tumawag, para puntahan ka ng taxi, puntahan ka ng Grab. Dati pupunta ka pa sa labas. Amen. Praise God. And so my brothers and sisters, may we live each day in awe of the immeasurable graces from God that He has always outpoured to you, to your family, to your work, to your ministry, to your community, to our community, and seek to reflect that same grace to those around us. Sana po hindi po sarilinin natin yung grasya. Sana po ang grasya po ay ibahagi din po natin sa iba. Sister Emma. Amazing grace. No words to express. Basta naniniwala ko, amazing grace talaga na to God, all things are possible. Of course, as we always say, sa tao po ay imposible, pero sa Diyos po, wala pong imposible. Amen. Lahat po nagagawa niya. Bakit po? Dahil po sa grasya. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amang Diyos na sa langit, we stand in awe of your amazing grace that goes beyond measure. Hindi namin masukat. Kasi sa sobrang dami, sa sobrang laki, sa sobrang himala, O Panginoon, sa sobrang miracles. Thank you for loving us, O Lord God, for saving us, and for pouring out your grace even when we don't deserve it, O Lord. Yes. Help us to live in the light of that grace every day
every day, Lord God, and to extend it to others as you have extended to us, to our family, sa amin po mag-asawa. And may your grace continue to guide, strengthen, and transform us, drawing us closer to you in all we do, O Lord God. Yes. We offer you all the glory and honor in Jesus' mighty name. Amen and amen. The name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen.